Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is May 2, 2026. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Budget Meal Eatery sa may Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Fisher Mall, Quezon Avenue po yan, Santa Cruz, San Francisco del Monte, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pa pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo pupunta doon sa ating Tulong paglaban sa korupsyon sa gobyerno at magkakaroon ng murang pagkain tulad ng bigas at gulay. Bukod sa ekonomiya, lumabas din sa survey ang iba pang mahalagang usapin gaya ng maibsan na kahirapan at libreng dekalidad na edukasyon. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang March 25 sa 1,200 respondents sa buong bansa na may margin of error na plus-minus 3%. Ipinagbaliban ng North Luzon Expressway Corporation o NLEX ang pagbubukas ng ilang kalsada sa Quezon City na nakaplano sana buksan sa May 4, 2026. Partikular na rito ang muling pagbubukas ng Katipunan, Kaliwa Street, Locaria Street mula Mindanao Avenue hanggang King Alexander Street. Sa aviso, kailangan ng karagdagang 4 na araw para sa curing process ng semento. Layunin nito na matiyak ang tibay at integridad ng kalsada bago tuluyang daanan ng mga sasakyan. Sa ilalim ng pansamantalang traffic scheme, babayagan lamang dumaan ang Class 1 vehicles tulad ng kotse, van, motorsiklo at SUV sa apektadong lugar sa pamamagitan ng stop-and-go setup. Bunso dito, pinayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa Mindanao Avenue at King Alexander Street na gumamit ng alternatibong ruta at nanuhin na mas maaga ang kanilang biyahe. Pinunahan ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang umano'y partial o kulang na pagbasa sa mga kontrobersyal na pahayag ng ikalawang Pangulo. Gite Attorney Michael Powa, abogado ni VP Sara, na wala ang tunay na konteksto ng mga pahayag sa gitna ng impeachment process. Hindi rin niya naipakita sa publiko ang kabuuan ng pahayag sa press briefing kung saan nabanggit ang umano'y banta. Depensa ni Powa, mahalagang ikonsidera kung bakit nagkaroon ng ganoong pahayag at ang nararamdamang panggigipit sa Vice Presidente sa panahong iyon. Bubuksan na sa publiko ang passenger cooling room sa lahat ng istasyon ng LRT2 sa Lunes, Mayo ang 4. Sa harap yan ang matinding init ngayon o nararanasan ngayon. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang passenger cooling room ay mag-ooperate mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaarihan nila itong gamitin ng lahat ng LRT2 passengers o valid ticket holders na nakararanas ng heat exhaustion gaya ng pagkahilo, pananakit ng ulo, o namang discomfort ng matinding init. Gayunman, nananatili pa rin prioridad ang mga pasaherong senior citizen, PWDs at mga buntis. Jewel Reyes, Jackie Reso, Walita. Kaya ako ay tinatawagan lang natin ang DZRH Operation Tulong sapagkat ang ating palang Operation Tulong, parang may Operation Tuli. Tama-tama, summer ho ngayon. Sa mga hindi pa nakakahabol, baka dito ongoing pa rin yata itong Operation Tuli ng Operation Tulong. Of course, kasama dyan ang partner ng dapat talaga lagyan ng warning signs yung mga paliguan na yan na ilog or dagat tulad ng bawal maligo dito, walang tubig. Siyempre kung walang tubig, paano maniligo, di ba? Paano pagdating mo doon? Parang may nakita akong video sa social media, maliligo
northern at central Luzon ang nakaranas na po ngayon ng drought o tagtuyo dahil for the past 3 Dito tayo. months Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Gusto mo? Pangit talaga ng mga design ng mga sasakyan, no? Yung hindi mo talaga makikita lahat. Hindi perfect ang design. Hindi, galing naman nilang mga designer. Alam niyo po yung ibig sabihin niya, ano po? Kaya may mga blind spot na tinatawag ang sasakyan. Kanya-kanya po yan. Maliit man o malaki. May mga blind spot yan. Pero kung tutuusin, may iwasan yan. Sana. Mayroon pa rin mga sigurong blind na yan. Pero hindi ganun ka siguro meron pa rin, pero hindi ganun ka ano ba ibig ko sabihin. Kasi tulad niya pag nagdadrive tayo ng dinguso ng sasakyan, di ba? Papansin nyo sa harap pa lang, sa harap pa lang meron ka na talagang hindi nakikita dyan, no? Kita mo yung malayo pero dyan sa tutok hindi mo nakikita, di ba? Sa sa may nguso. Bakit hindi ginawa ng paraan? Diyan pa lang, hindi ko na ako magsasabi sa side. Sa harap lang. O bakit hindi ginawa ng paraan? Para yung blind na yan ay dapat makita. Tutusin, madali lang yun. Alam niyo po kung ano po yung dapat gawin lang dyan? Lagyan ng round mirror or ball mirror dito sa bandang taas para kita yung kikita ng driver yan titingnan niya sa side mirror, sa ball mirror na yan, kikita yan. O di sana walang blind spot dyan, hindi mo makita dito sa may pagka dumiretso ka, pero tingnan mo sa side mirror, kikita mo. So walang blind spot, di ba? Wala. Ewan ko itong mga manufacturer, hindi naman tayo gumagawa ng kotse kasi hindi tayo makapag-design. Papasadyaan naman natin ang sasakyan, mawawala na sa design. Para naman tayo ng LTO, LTFRB, HPG, LTO, lahat. Tama, HPG. Kasi binago mo yung design ng sasakyan sa pagka-original niya. Hindi na siya original, diba? So, ganun yung masaklap na buong katotohanan. Ay, nako. Kakain sana ako kaso no parking both sides. May mga nauna naman na dito. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless po. Alam po.